Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Kung meron mang salitang trending o viral ng taong 2010, isa na nga dyan ang dating celebrity couple na sina John Lloyd Cruz at Shaina Magtayaw. Naalala niyo pa ba na naging sentro sila ng kakaibang blind item? Nag-umpisa nga ang lahat sa headline na hindi mahugot-hugot. Sikat na yang couple, magkapatong umanong isinugod sa ospital. Hindi nagtagal, kumalat na nga sa internet ang pangalan ni na John Lloyd at Shaina. Ayon nga sa mga sabi-sabi, nag-lock umano ang pribadong parte ni John Lloyd sa pribadong parte ni Shaina habang sila ay may ginagawang kakaiba. Kahit sino man ata ang makarinig ay mapapataas ang kilay at mapapatanong kung ito ba ay totoo. Iba't ibang version nga ng chismis ang kumalat at sinasabing itinakbo sa ospital ang dating magkasintahan para mapaghiwalay sila sa kanilang kalagayan. Naging isang urban legend nga ang usap-usapan na ito dahil merong umanong nakakita sa dalawa na itinakbo nga sa ospital. Kumalat nga isang larawan ng magkasintahan na sinasabing umanong sina Shaina at John Lloyd na tila magkapatong. Naging laman din sila ng issue ng mga nakakatawang meme. Subalit lahat ng ito ay pinabulaanan naman ni Shaina. Ayon nga sa babae, ang nag-lock issue ang most dangerous chismis sa industriya. Pero kung kayo ang tatanungin, maniniwala ba kayo sa chismis na ito? Sa kabilang banda, totoo man o hindi, delikado nga ang mga ganitong klaseng mga pangyayari at pwedeng maging buhay ang kapalit. Pero alam nyo bang may mga balita talaga na binawian ng buhay habang sila ay nagtatalik? Sa ating ang video ngayon, talakayin natin ang mga misteryo at tila imposibleng pangyayari kung saan may mga taong nasawi dahil nga sa pakikipagsiping. At para nga sa una nating kwento, kilalanin natin ang lalaki na si Michael Baron, 38 years old. Siya ay mula talaga sa Ireland at naninirahan sa United Kingdom. Nang na-realize nga ni Michael ang totoo niyang pagkatao, nagsimula na siyang makipagtalik sa kapwa niya lalaki. At January 2025, nang sinimula ni Michael ng gumamit ng gay dating app para nga makakilala ng ibang mga tao. Habang nag-i-scroll, nakita nga ni Michael ang profile ng lalaking si Josh Baxter, 28 years old. Bata pa lamang si Josh nang naghiwalay na ang kanyang mga magulang at siya ay lumaki sa kanyang ina. Hindi nagkolehiyo si Josh pero nakakuha siya ng kwalifikasyon hinggil sa hospitality and catering. Matapos iyon siya ay nagtrabaho at umupa sa isang apartment. 16 years old pa lamang si Josh nang na-realize niyang siya ay miyembro nga ng LGBTQ community. Minessage nga ni Michael si Josh sa dating app at ang kanilang pag-uusap ay tumagal ng ilang araw. Matapos silang magpalitan ng mga mensahe, nagdesisyon nga ang dalawa na magkita sila ng personal. At kalaunan nga, nagdesisyon silang magkita sa apartment ni Josh. At February 14, 2025 ang nakatakdang araw nga na sila ay magkita. Habang pupunta na si Michael sa apartment ni Josh, bumili siya ng isang bote ng alak. Maya-maya pa, dumating na nga ang kotse na naghatid kay Michael sa apartment ni Josh. At sa loob nga ng apartment, nagkita nga sa unang pagkakataon ang dalawa. Sina Michael at Josh ay uminom pa ng alak habang nag-uusap. At nang naubos na nga nila ang dalawang alak ni Michael, uminom pa sila ulit ng isang bote ng wine. At nang naubos na nila ang wine, lumabas ng apartment ang dalawang lalaki para bumili ng alak. At sa kanila nga pagbabalik, naubos nila ang ilang bote pa ng mga alak. Matapos iyon, sina Josh at Michael nga ay nagtungo na sa kwarto kung saan mayroong nangyari sa kanilang dalawa. Ayon nga sa testimonya ni Josh, tinali niya ang kamay at paa ni Michael. Matapos nga ang ginawa nilang pagtatalik, napansin umano ni Josh na nakatulog na si Michael dahil humihilik na ito. Hindi nagtagal, nakatulog na din si Josh sa ibabaw ni Michael. Makalipas ang 30 minuto, nagising naman si Josh habang si Michael ay nasa kama pa din. Nagutom nga si Josh kaya umorder siya ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, dumating na nga ang pagkain at kinuha ito ni Josh sa pintuan. At pagbalik nga ni Josh sa kwarto, napansin niyang hindi na humihilik pa si Michael. Nilapitan niya ang lalaki at napansin na hindi na tumutugon pa si Michael. Agad nga tumawag si Josh ng ambulansya. Dali-daling naman dumating ang paramedics para bigyan ng paunang lunas si Michael.
Subalit sa kasamang palad, huli na ang lahat dahil si Michael ay tuluyan ng binawian ng buhay. Ang labingan ng biktima ay dinala sa laboratorio para sumailalim sa isang autopsy. Habang si Josh naman ay inaresto ng mga pulis. Kaya hinahinala naman ang pagkamatay ni Michael kaya agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Git naman ni Josh sa mga pulis, aksidente lamang ang pagkamatay ni Michael habang sila ay may ginagawa at posibleng dulot din ito ng pag-inom nila ng alak. At sa autopsy result nga sa labi ni Michael na pag-alaman na siya ay nagtamo ng pinsala sa leeg. Isa pang natuklasan sa labi ni Michael ay naubos ang hangin ng biktima. Napag-alaman din na napakataas ng alcohol content sa dugo ni Michael. Matapos ngang lumabas ang autopsy result sa labi ni Michael, si Josh ay kinasuhan ng manslaughter o hindi sinasadyang pagpatay sa biktima. Makalipas ang ilang araw, dinagdagan nga ang kaso ni Josh ng intentional strangulation o siya ay nanakal na naging dahilan ng pagkasawi ng isang tao. Siya ay ikinulong at hindi na hinayaan na makapagpiyansa habang gumugulong ang kaso. At sa cellphone nga ni Josh, nakita ng mga pulis na ang suspect ay nag-research ng mga katagang kung hindi mo sinasadyang mapatay ang isang tao sa pamamagitan ng pananakal, habang kayo ay may ginagawa, makukulong ka ba? Dahil dito mas lumakas nga ang pagdududa ng mga pulis kay Josh. At makalipas nga ang isang taon, nagsimula na ang trial ni Josh sa korte. At January 20, 2026, nang dumalo nga ang suspect na si Josh sa pagdinig niya sa korte hinggil sa pagkamatay ni Michael. Tinawag nga ng prosecution si Josh na sexually greedy at selfish. Ayon pa sa kanila, sinamantala ni Josh ang kalasingan ni Michael at naniniwala silang walang consent ng biktima ang mga nangyari. At sa loob nga ng korte, sinabi nilang binawian ng buhay si Michael dahil sa isang cardiac arrest. Teorya nga ng prosecution, sinakal ni Josh si Michael habang sila ay nagtatalik. At ayon nga sa mga eksperto, ang uri ng aktibidad na nangyari sa pagitan ni na Josh at Michael ay inilarawan sa korte bilang high-risk activity. Ipinakita din sa korte ang palitan ng chat ni na Josh at Michael. Sa mga chat messages nga, mababasa na napagkasunduan ng biktima at suspect na uminom ng alak bilang parte ng kanilang play role. Kalaunan, si Josh nga ay nag-plead ng not guilty sa 3 kaso laban sa kanya. Ayon nga kay Josh, hindi niya intensyon at wala siyang planong tapusin ang buhay ni Michael. Sinabi din ng lalaki na ang pagkamatay ni Michael ay nagresulta lamang ng aksidente habang sila ay nasa kalagitnaan nga ng isang aktibidad. Git pa ni Josh, hindi niya inakala na ang pananakal pala habang may ginagawa na romansa ay delikado pala. Ang pagtatalik nga na nangyari sa dalawa ay napagkasunduan ng biktima at ng suspect. Pero giit ng suspect na si Josh, hindi makasarili ang lalaki. Adventurous lang umano siya pero hindi ito nangangahulugan na siya ay masamang tao. Dahil ang buong pangyayari nga ay isang aksidente lamang. Sinabi pa ng abogado ng lalaki na posibleng umanong nalason si Michael dahil sa sobrang dami ng alak na kanilang nainom. Dahilan kaya agad siyang nasawi. Matapos nga ang trial ni Josh sa korte, napatunayan siyang not guilty sa kasong manslaughter o pagpatay ng hindi naman sinasadya. Pero siya ay napatunayan guilty sa kaso ng pananakal. Kaya naman ibinalik si Josh sa kulungan at sa sumunod na buwan ibinaba ang hatol sa kanya. At ayon nga sa batas ng UK, ang hatol kay Josh ay magiging depende pa kung mapapatunayan na meron siyang intensyon maliban sa sexual na kasiyahan nang sinakal niya ang biktima. Mula 5 taon hanggang habang buhay nga na pagkakulong ang maaring ipataw na parusa kay Josh kapag siya ay napatunayan guilty. Taong 2024 naman na nag-viral at nag-trending ang isang video mula sa ibang bansa. Kulang-kulang nga ang detalye sa video pero ayon sa sabi-sabi, ang dalawa ay nagromansa noong Valentine's Day. Maya-maya pa nakaramdam ng sobrang sakit ang babae at lalaki. Makikita nga sa isang video na pareho nasasaktan ang isang babae at lalaki. At makalipas ang ilang minuto, dumating na ang ambulansya at dinala sila sa ospital na tila nga magkapatong. Wala namang naging balita kung ano ang nangyari sa babae at lalaki matapos silang dalhin sa ospital. Ang sinapit nga ng babae at lalaki sa video ay katulad ng pinaniniwalaang nangyari kina Shaina at John Lloyd. At ang ganito ngang sitwasyon ay hindi normal at isang sakit na tinatawag na vaginismus
Ito nga ay isang medical condition kung saan ang mga kalamnan sa paligid ng puwerta ng babae ay kusang humihigpit kapag may nagtatangkang pumasok. Ayon nga sa mga eksperto, ang posibleng sanhi nito ay psychological, emotional at physical. Malaki nga ang tsansa na magkaroon ng vaginismus ang babae kung siya ay nagkakaroon ng takot habang nakikipagtalik. At ang babae nga ang dumadanas ng ganitong kondisyon ay dapat agad na madala sa ospital para sila ay magamot. Dahil kapag lalong tumagal na na-stuck ang lalaki at babae sa isa't isa, baka unti-unting maipit ang ugat at hindi na daluyan ng dugo. Mahalaga nga na mag-usap ang isang magkasintahan tungkol sa totoong nararamdaman nila, tungkol sa pagroromansa para nga mas maging open sila sa isa't isa para ang ganitong insidente ay maiwasan. Sa ating ang huling kwento, tayo ay magtungo sa Florida, Amerika. Taong 2015, isang pangyayari nga sa Florida ang naging national headline dahil sa kakaibang kaso na ito. Isang lalaki kasi ang inakusahan na pinatay ang kanyang kasintahan na nagsasagawa sa kanya ng isang sexual na aktibidad sa bibig. Pero depensa ng lalaki, hindi naman daw niya kasalanan na malaki ang kanyang ari. At ang magkasintahan nga ay kinilalang sina Richard Henry Patterson, 64 years old at ang kanyang nobya ay si Francesca Marquez, 60 years old. 4 na buwan nang magkarelasyon ang dalawa at sila ay nakatira sa isang condo unit. Mahal na mahal nga ni na Richard at Francisca ang isa't isa. Subalit walang mag-aakala na ang pagmamahal na ito ay siyang tatapos sa buhay ni Francesca. Dahil October 28, 2015, ang ginang ay natagpuan na lamang patay sa loob ng condo unit ni Richard. Ang labi nga ni Francesca ay agad na dinala sa laboratorio para sumailalim sa isang autopsy. Habang ang kasintahan naman niyang si Richard ay inaresto ng mga pulis. Si Richard nga ay kinasuhan ng second-degree murder at siya ay ikinulong. Git nga ni Richard, aksidente lamang ang nangyari dahil sila ay nagtatalik noon ni Francesca. Undetermined o inconclusive naman ang resulta ng autopsy sa labi ni Francesca. Ayon nga sa mga balita, hindi na matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng ginang dahil masyado na itong matagal na wala ng buhay. Tinatayang 2 hanggang 3 araw nga na binawian na ng buhay ang babae bago niya ito itawag sa mga pulis. At sa investigasyon nga ng mga pulis na pag-alaman na October 25 pa nang huling nakita si Francesca ng kanyang mga kaibigan. At makalipas nga ang 2 taon, sumailalim na si Richard sa unang trial niya sa korte. At ayon nga sa suspect, naniniwala siyang aksidenteng nasakal si Francesca habang ito ay nagsasagawa ng sexual na aktibidad sa kanyang bibig. Sinabi pa ng suspect na hindi siya agad tumawag ng mga otoridad dahil nahihiya siyang malaman ng lahat na binawian ng buhay ang biktimang si Francesca dahil sa malaking maselang bahagi ng lalaking si Richard. Pinaniniwalaan nga sa puntong ito, hindi pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima, kundi ito ay nabulunan. Subalit, iginiit naman ng prosecution, naniniwala silang sinadya talagang sakali ni Richard si Francesca, kaya ito binawian ng buhay. Taliwas sa sinasabi ng biktima na ito ay binawian ng buhay dahil sa kanyang maselang bahagi. Base kasi sa medical findings sa labi ng biktima, walang pinsala sa buto ng leeg ni Francesca, indikasyon na hindi siya sinakal. Ayon pa sa prosecution, alam ni Richard na napatay niya na si Francesca pero mas pinili niyang tumawag sa kanyang ex-girlfriend kaysa tumawag ng mga pulis. Sa korte, ipinakita nga ang mga mensahe ni Richard sa kanyang dating kasintahan kung saan sinabi ng suspect ang mga katagang, "Something terrible has happened." Pinayuhan naman si Richard ng kanyang dating kasintahan na kumontak ng isang abogado. Sa isa pang text, makikitang sinabi ni Richard sa kanyang anak, ang mga katagang, "Your dad did something really bad last night." Sa trial nga sa korte, humiling pa si Richard na ipakita sa judge at jury ang kanyang malaking pag-aari para mapatunayan ang posibilidad na baka nga nabulunan talaga ang biktima kaya ito binawian ng buhay. Pero hindi naman ito nangyari sa trial. At May 22, 2017, bumaba nga ang hatol ni Richard sa korte. Si Richard ay napatunayan na not guilty sa pagpatay sa kanyang kasintahan si Francesca. At siya ay tuluyang pinakawala ng mga otoridad. At ayon nga sa mga balita, hindi sapat ang mga ebidensya ng prosecution laban kay Richard. Hindi naman nagsalita si Richard pero makikita sa kanyang mga ikinilos
na napakasaya niya sa desisyon ng korte. Nagsalita naman ang anak ni Francesca matapos ang trial at sinabing, "This is not justice." Ang pakikipagtalik nga ay bahagi ng isang pagiging tao. Ngunit hindi alam ng lahat na pwede palang ito ay maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao at may pagkakataon na ito pala ay delikado. Ikaw, naniniwala ka ba sa chismis na si John Lloyd at Shaina ay tila nga nagdikit nung unang panahon? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.